Tuloy ang pagbabaklas ng COMELEC sa mga pinagbabawal na campaign materials habang dumarami rin ang narereklamong kandidato dahil sa iligal na pangangampanya. Narito ang aking pampagising na balita. Sinampay sa tabing kalsada pero may mukha ng kandidato. Yan ang bumungad sa mga tauhan ng COMELEC sa Malibay, Pasay kahapon. Pati kawad ng kuryente, hindi pinatawad. Kaya pinagbabaklas na nila yan. Muling paalala ng COMELEC, dapat nasa common poster area ang campaign materials. Hindi rin dapat lalampas sa 2x3 feet ang sukat. Kapag hindi sumunod, may tuturing itong illegal campaigning na sa ngayon ay may 400 ng kinasuhan. Ito ang posibleng parusa dyan. Amin na pong pina-finalize, pina-plancha yung final draft ng isang resolusyon na magsususpend ng proclamation ng lahat na may pending na kaso sa premature campaigning, sa illegal campaigning, sa vote buying at iba pang grounds ng disqualification. Sino mang hindi mapoproklamang kandidato, ang next in line na nanalo ang otomatikong papalit. Ayon sa batas, may 30 araw na transition period bago maupo ang mga mananalong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ibig sabihin, sa November 30 papatak ang assumption of office nila. Bagay na sapat pa raw ayon sa COMELEC para maresolba ang disqualification cases ng mga sangkot na kandidato. Ibang klase naman ang naaktuhan sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City alas 9:30 ng gabi noong Lunes. Hetong si Kuya, galit na pinagbabaklas sa mga poster. Maya-maya, umalingongaw na ang putok ng baril. Patay ang 2 kandidato sa pagkakagawad at isang nadamay na residente. 2 rin ang sugatan. Agad namang rumesponde ang mga pulis kaya naaresto ang 12 sospek. Nanindigan sila na isolated case ang nangyari. The election must continue. So the PNP and the other law enforcement agencies is always on the top of the situations. We assure and ensure that the safety of the voters or the constituents, particularly in that barangay, that they don't have any worries. Sa programang Bangon Bayan with Mon, kanina, sinabi ng Regional Director ng COMELEC sa BARM na inaalam na nila ang motibo sa likod ng pamamaril. We are optimistic na malaman natin kung ano talaga ang motibo nito. Kung ito ay election-related, definitely we'll address this and we'll categorize red category para mabigyan ng focus, bigyan ng karagdagang mga personnel para sa election. Paalala rin ng COMELEC sa mga kandidato, mag-ingat. Sa Davao, isa-isang tinutulungan ang mga supporter at kumakandidatong SK matapos mahulog sa dagat. Bumigay kasi ang footbridge na tinutuntungan nila. Habang dito sa Maynila, etong kandidatong pakaway-kaway pa sa multicab, bigla na lamang nahulog. Ngayon lang uli gagawin ang barangay at sangguniang kabataan elections mula noong 2018. Kaya paalala ng COMELEC, kapag 2 eleksyong hindi nakaboto, madi-deactivate ang inyong voter status. Kasama sa bilang na yan ang BSKE. Long weekend din ang halalan, kaya imposible umanong hindi makaboto. Samantalahin natin habang meron tayong family reunion, habang dadalo tayo sa mga Katoliko sa puntod ng ating mga namatay, baka naman pwede makadalo din kayo sa mga presinto, makaboto po tayo. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.